Ang himagsikan ng lakas ng bayan, o People Power Revolution, na tinatawag ding revolusyon sa EDSA ng 1986 na ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw sa Pilipinas, mula ika-22 ng Pebrero hanggang ika-25 ng Pebrero ng taong iyon. Nag-ugat ang nasabing revolusyon sa serye ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa diktadoryang pamumuno ni Ferdinand Marcos, lalo na noong napaslang si Ninoy Aquino noong 1983. Maraming mga tao ang nakilahok dito, mga sibilyan, militar at mga alagad ng simbahan tulad ni Jaime Cardinal Sin. Nagdulot ito ng pagbagsak na pamahalaang diktatorial ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang paghalili ni Corazon Aquino sa posisyong nilisan ni Marcos. Naganap ang mga demonstrasyon sa EDSA, Avenida Epifanio de los Santos, isang mahalagang daan sa Kalakhang, Maynila. Ang rehimeng Marcos. Nahalal si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965, at natalo niya si Diosdado Macapagal na noon ay kasalukuyang nakaupo bilang Pangulo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno naging aktibo si Marcos sa mga proyektong infrastruktura, agrikultura at pampublikong serbisyo na nagdala sa Pilipinas sa pinansyal na kasaganahan. Sa kabila ng balibalita ng dayaan sa eleksyon, nahalal muli si Marcos noong 1969, at natalo niya si Sergio Osmeña Jr. Maraming mga alegasyon ng katiwalian ang lumitaw sa kanyang ikalawang termino ng kanyang pamumuno. Maraming mga tao ang naghirap, at dahil dito tumaas ang kaso ng krimen at mga kaguluhan sa bansa. Ito ang naging dahilan sa pagbuo ng mga rebelding grupo katulad ng New People's Army, NPA, at ng Moro Islamic Liberation Front na naglalayo na magkaroon ng isang hiwalay na bansa mula sa Pilipinas. Hindi na pwedeng tumakbo sa kandidatura si Marcos para sa halalan sa 1973. Dahil dito, noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, sa pamamagitan ng Proklamasyon 1081, nilagay ni Marcos ang buong bansa sa ilalim ng batas militar. Dahil ilan niya dito ang lumalaganap na kaguluhan sa bansa. Sa ilalim ng batas militar, pinasara ang lahat ng mga institusyon ng media, at ang ilan sa kanila ay kinuha ng gobyerno. Ang tangi lamang na tumatakbong mga pahayagan noon ay ang Daily Express at ang Manila Bulletin na noon ay tinatawag na Bulletin Today. Ang mga estasyon ng telebisyon na siyang pinapasahim papawid lamang ay ang Channel 4 at Channel 2, na dating pagmamay-ari ng mga Lopez. Marami din sa mga kritiko ni Marcos ang pinahuli, ang isa sa mga pinakakilala sa kanila ay si Benigno Aquino, na isang senador sa oposisyon at ang tinuturing na pinakamainit na kritiko ni Marcos. Pagpaslang kay Ninoy Aquino, lumuwas ng Estados Unidos si Ninoy Aquino noong 1981 dahil sa kanyang kalusugan at dahil na rin sa kanyang seguridad. Makalipas ang 3 taon, noong taong 1983, ipinahayag ni Aquino ang kanyang kagustuhang makabalik sa Pilipinas, kahit na marami sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta ang tutol dito. Noong ika-21 ng Agosto taong 1983, pinaslang si Aquino habang siya ay papalabas ng isang eroplano sa Manila International Airport, na ngayon ay pinangalan sa kanya. Nagdulot ito ng malaking galit sa mga Pilipino, na karamihan ay wala ng tiwala sa Administrasyong Marcos. Maraming paraan ng kilos protesta ang ginawa, kabilang na ang civil disobedience. Noong panahon ding iyon, nagsisimula ng hamina ang kalusugan ni Marcos dahil sa kanyang karamdaman na lupus. Noong 1984, inatasan ni Marcos ang isang komisyon, sa pamumuno ng punong hurado Enrique Fernando, na magsagawa ng investigasyon sa pagpaslang kay Aquino. Ayon sa kanilang huling report, ang mga militar ang tunay na sangkot sa nasabing pagpaslang. Naging malaki itong dagok sa pabagsak ng pamahalaan. Ang nasabing pagpaslang, kabilang na ang ibang mga suliranin, ang mas lalo pang nagpalubog sa Pilipinas sa isang krisis pang-ekonomiya. Ang ekonomiya ng bansa ay lumiit hanggang sa 6.8%. Ang snap election, dahil sa patuloy na pagdududa ng mga Pilipino sa kakayahan ng pamahalaan, minabuting minungkahi ng Amerika kay Marcos ang pagsasagawa ng dagliang halalan, snap election. Pinakinggan ni Marcos ang mungkahing ito. Pinagbisa ang biglaang halalan sa pamamagitan ng Batas Pambansa Bulang 883 ng Regular Batasang Pambansa, isang unicameral na kongreso na kontrolado ni Marcos. Tumakbo muli si Marcos sa halalan, kasama si Arturo Tolentino bilang kanyang pangalawang presidente.
Tumakbo si Corazon Aquino, ang balo ni Ninoy Aquino, matapos ang matinding pakikiusap at suporta ng oposisyon at maging ng taong bayan. Si Salvador Laurel ang naging pangalawang presidente ni Aquino. Naganap ang halalan noong ika-7 ng Pebrero taong 1986. Ang eleksyon na ito ang isa sa mga pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng bansa, na may maraming balita ng malawakang dayaan na naganap. Dineklara ng opisyal na tagabliang ng boto, ang Komisyon ng Halalan, Commission of Elections o COMELEC, si Marcos bilang nagwagi. Ayon sa kanila, nanalo si Marcos na mayroong 10,807,197 boto laban kay Aquino na nakakuha lamang di umano ng 9,291,761 boto. Ayon naman sa National Movement for Free Elections, pambansang kilusan ng malayang pagboto o NAMFREL, isang akreditadong tagamasid ng halalan, poll watcher, nanalo si Aquino ng 7,835,070 boto laban kay Marcos na nakakuha lamang di umano ng 7,053,068 boto. Dahil sa malawakang dayaan sa halalan nag-walkout ang 29 na computer technician bilang protesta sa sapilitang pagmamanipula ng boto para palitawin na si Marcos ang panalo. Dahil dito nagpahayag ang kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, CBCP, ng pagkondena sa nasabing halalan. Ganun din ang pinahayag ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon mismo sa Pangulo ng Amerika na si Ronald Reagan, na siyang kaibigan ni Marcos, nakakabahala ang mga balibalita ng malawakang dayaan. Sa kabila ng mga malawakang protesta at pagkondena, pinahayag pa rin ng COMELEC na si Marcos ang nanalo sa pamamagitan ng 51%. Pinahayag naman ng NAMFREL na nanalo si Aquino ng 52%. Pinahayag ng Batasang Pambansa noong ika-15 ng Pebrero si Marcos at si Aquino bilang mga nagwagi. Lahat ng 50 oposisyon ay nag-walkout sa pagprotesta. Hindi matanggap ng mga Pilipino ang resulta, at sa halip naniwala sila na si Aquino ang tunay na nanalo. Nanawagan si Aquino ng malawakang hindi pagtangkilik, boycott, sa mga produktong pagmamay-ari ng mga crony ni Marcos. Dahil dito lalo pang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang revolusyon sa EDSA, dahil na rin sa mga balita ng malawakang pandaraya sa eleksyon, nagbalak ang ilang mga sundalo sa pamumuno ng noon ay kalihim ng pambansang depensa, si Juan Ponce Enrile, na pabagsakin ang pamahalaang Marcos. Sa kasamaang palad, nalaman ni Marcos ang balak na ito, at agad na pinag-utos niya ang pagdakip sa mga pinuno nito. Dahil nahaharap siya sa napipintong pagdakip sa kanya, humingi ng tulong si Enrile sa AFP Vice Chief of Staff na si Gen Fidel Ramos. Pumayag si Ramos na magbitiw sa kanyang pwesto at sinuportahan ang mga rebeldeng sundalo. Kinausap din ni Enrile ang Arsobispo Katoliko ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin para sa suporta. Noong alas 6:30 ng gabi nagkaroon ng press conference si Enrile at Ramos sa Campo Aguinaldo. Ipinahayag nila ang kanilang pagbibitiw sa pwesto sa gabinete ni Marcos at ang kanilang pagtiwalag sa suporta ng gobyerno. Nagpatawag din ng sariling press conference si Marcos at sinabi niya kay Ramos at Enrile na sumuko na lang, at tigilan ang kamangmangang ito. Bandang ika-9 ng gabi, sa pamamagitan ng Radyo Veritas na pinapatakbo ng Romano Katoliko, nanawagan si Cardinal Sin sa mga taong bayan na pumunta sa EDSA para suportahan ang mga rebeldeng sundalo sa Campo Crame at Campo Aguinaldo sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na makakatulong sa kanila, tulad ng pagbibigay ng pagkain at ng iba pa nilang pangangailangan. Sa kabila ng kapahamakan na maaaring dumating sa kanila laban sa puwersa ng gobyerno, nagpunta ang mga sibilyan, maging ang mga madre at pari, sa EDSA. Malaki ang bahagi ng Radyo Veritas sa rebolusyong ito. Ayon sa dating Pangulo ng Universidad ng Pilipinas na si Francisco Nemenzo, magiging imposible na hikayatin ang mga tao na makilahok sa rebolusyong ito sa ilang oras lamang kung wala ang Radyo Veritas. Ang lumalaking suporta ng masa. Noong kasagsagan ng rebolusyon, tinatayang nasa 1 hanggang 3 milyong katao ang pumuno sa EDSA mula sa Avenida Ortigas hanggang Cubao. Noong madaling araw ng Linggo ika-23 ng Pebrero taong 1986 pumunta ang mga sundalo ng gobyerno para wasakin ang transmitter ng Radyo Veritas, at dahil doon marami ang mga tao sa probinsya ang hindi makasagap ng impormasyon. Dahil dito napilitan ang estasyon na gamitin ang pangalawa, backup, nitong transmitter na mayroong mas maliit na sakop ng broadcast.
Naisipan ng gobyerno na gawin ang aksyong ito dahil mahalaga ang Radyo Veritas sa pakikipagtalastasan sa mga tao na sumusuporta sa mga rebelding sundalo. Nagbibigay ng impormasyon ang himpilang ito tungkol sa mga pinakahuling galaw ng sundalo ng pamahalaan at ito din ang nagsisilbing daan upang manawagan sa pangangailangan ng pagkain, gamot at mga supply. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga tao na dumagsa sa EDSA. Umabot sa 100,000 ang mga tao na walang dalang ibang sandata. Ang ilan sa kanila ay may dala ng rosaryo at imahe ng Birheng Maria. Marami ang nakilahok sa malawakang pagdarasal, prayer vigil, sa pamumuno ng mga pari at madre. Marami naman ang gumawa ng mga harang o barikada gamit ang mga sako ng buhangin at mga sasakyan sa mga kanto sa kahabaan ng EDSA katulad ng Santolan at Avenida Ortigas. Marami ding grupo ang kumanta ng "Bayan Ko" na, simula pa noong 1980 ito ang naging makabayang awit ng oposisyon. Marami ding tao ang gumamit ng sagisag pangkamay, hand sign, ng laban, na ang hinlalaki at hintuturo ay bubuo ng letrang L. Noong araw ding yun bumisita ang dalawang rebelding pinuno sa kabilang kampo. Tumawid si Enrile sa EDSA mula Campo Aguinaldo hanggang Campo Crame sa pagitan ng mga maraming tao na nagsusuporta sa kanila. Binalita ng Radyo Veritas noong hapon na iyon na may mga batalyon ng Marines na papunta sa dalawang mga kampo sa silangan, at mga tangke na papunta mula sa hilaga at timog. 2 kilometro mula sa mga kampo, hinarang ng libo-libong mga tao ang isang batalyon ng tangke na nasa pamumuno ni Brigadier General Artemio Todor sa Ortigas Avenue. Nagsiluhuran ang mga madre at nagdasal ng rosaryo, at nagkapit-bisig ang mga tao para harangin ang mga sundalo. Sa kabila ng banta ni Todor sa mga tao ay hindi sila umalis. Walang nagawa ang mga sundalo sa sitwasyon, at di nagtagal umurong na lang sila nang hindi man lang nagpapaputok. Noong gabing iyon ay bumigay na rin ang transmitter ng Radyo Veritas. Bandang hating gabi ay lumipat ang mga tripulante sa isang lihim na lugar para magpatuloy sa pagbubroadcast, sa ilalim ng pangalang Radyo Bandido. Si June Keith Lee ang broadcaster na nagpatuloy sa programa ng Radyo Veritas sa bagong estasyon sa nalalabing mga araw ng rebolusyon. Hindi pagkakalinawan, noong madaling araw ng ika-24 ng Pebrero, Lunes, naganap ang unang matinding bakbakan sa pagitan ng mga loyalista at mga rebelding sundalo. Mabilis na tinaboy ng mga Marines na galing libis ang mga demonstrador. Samantala, mahigit kumulang na 3,000 Marines ang kumugkob sa silangang bahagi ng Campo Aguinaldo. Noong araw ding yun inatasan mula sa Sangley Point sa Cavite ang mga helikopter sa pamumuno ni Major General Antonio Sotelo upang pumunta sa Campo Crame. Lihim na palang bumaligtad ang nasabing grupo at sa halip na atakihin ang Campo Crame ay lumapag sila doon. Maraming mga tao ang bumati sa mga sundalo na papalabas ng mga helikopter. Dahil sa pangyayari ay mas lalo pang sumigla si Ramos at Enrile na patuloy pang nananawagan sa mga sundalo na tumiwalag kay Marcos at sumapi sa kilusang oposisyon. Bandang hapon dumating si Aquino sa lugar kung saan naghihintay si Ramos, Enrile at ang mga opisyales ng RAM. Ang pagkubkob sa Channel 4. Dumating kay June Keith Lee ang balita na papalabas na ng Malacanang si Marcos at binalita naman niya ito sa mga tao sa EDSA. Nagdiwang ang mga tao, maging si Ramos at Enrile ay lumabas para magpakita sa mga tao. Subalit naging sandali lang ang saya noong lumabas si Marcos sa Channel 4 na kontrolado ng gobyerno. Sinabi ni Marcos na hindi siya bababa sa pwesto. Marami ang nag-isip na ang maling balita na ito ay isang paraan upang maghikayat ng mas marami pang pagbaligtad mula sa gobyerno. Lumusab ang mga rebelding sundalo, sa pamumuno ni Colonel Mariano Santiago, sa estasyon ng Channel 4, at ang estasyon ay naputol sa ere. Nakubkob ng mga sundalo ang estasyon. Bumalik sa ere ang Channel 4 na may boses Channel 4 is on the air again to serve the people. Now serving the people again. Ito ang Channel 4. Naglilingkod muli sa sambayanan. Samantala, umabot na sa milyon ang mga tao sa EDSA. Sinasabi na ito ang senyales ng pagbabalik muli sa ere ng ABS-CBN. Ito ay sa dahilan na ang mga taong nagpapatakbo ng broadcast ng mga oras na ito ay mga dating empleyado ng ABS-CBN na pinangungunahan ng direktor na si Johnny Manahan kasama ang pinsan ng may-ari ng ABS-CBN na si Augusto, Jake Lopez. Ang broadcast na ito ay
Pinangasiwaan ni June Keithley, dating ABS-CBN broadcaster na si Orly Poncelan at Bong Lapire kasama ang mga paring sina Free Bong Bongayan, Free R.S. Sison at sina Free James Reuter. Bandang hapon, linusob ng mga rebeldeng helikopter ang Villamor Air Base, na naging dahilan ng pagkawasak ng ilang sasakyang pampangulo. Mayroon namang isang helikopter na pumunta ng Malacanang at nagpaputok ng rocket, na naging sanhi ng maliit na pinsala. Noong lumaon din ay marami ng mga opisyales na nagsipagtapos ng Akademya Militar ng Pilipinas, Philippine Military Academy, at maging ng hukbong sandatahan ang tumiwalag sa gobyerno. Samantala, minuntahan ni General Fabiantor ang paggamit ng dahas upang matigil ang lumalaking revolusyon. Hindi pumayag si Marcos dito. My order is to disperse the crowd all the time, Mr. President, without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Ang panunumpa, noong umaga ng Martes ika-25 ng Pebrero, bandang ika-7 ng umaga, nagkaroon ng sagaypaan sa pagitan ng mga loyalista at mga rebelding sundalo. May mga sniper na bumabaril sa mga rebelding sundalo. Subalit patuloy na sinugod ng mga rebelding sundalo ang estasyon ng Channel Sham, na nasa hindi kalayuan ng Channel 4. Maya-maya lamang ay nanumpa si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa isang seremonya sa Club Filipino sa Green Hills, 1 kilometro mula sa Campo Crame. Pinasumpa si Aquino ni Senior Associate Justice Claudio Tihanqui, at pinasumpa naman si Laurel bilang pangalawang Pangulo ni Justice Abad Santos. Nanumpa siya bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas noong ika-25 ng Pebrero taong 1986, sa harap ni Justice Vicente Abad Santos sa Club Filipino sa San Juan. Siya ay nanungkulan hanggang 1992. Hawak ni Aurora Aquino, nanay ni Ninoy Aquino, ang Bibliyang ginamit sa panunumpa ni Aquino. Kasama sa seremonya si Ramos, na na-promote bilang general, si Enrile at ang iba pang mga politiko. Nasa labas ang maraming mga taga-suporta ni Aquino, na karamihan ay nakadilaw bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Matapos ang panunumpa ni Aquino ay kumanta sila ng Bayan Ko. Ang bayan kong Pilipinas. Samantala, nanumpa naman si Marcos sa Malacanang. Nandoon ang ilan sa kanyang mga taga-suporta na sumisigaw ng Marcos. Marcos, Marcos pa rin. Ang panunumpa ay ginawa ni Marcos sa balkonahe ng palasyo ng Malacanang, at binroadcast ito sa nalalabing mga estasyon ng gobyerno at ng Channel 7. Pagkatapos ng panunumpa ay umalis ang mag-asawa sa labas ng palasyo. Naputol ang pag-broadcast nito noong kabkuban ng mga rebelding sundalo ang mga nalalabing mga estasyon. Marami ding mga demonstrador ang pumunta sa Menjola, hindi kalayuan mula sa Malacanang, ngunit hinarang sila doon ng mga loyalistang mga sundalo. Maraming mga demonstrador ang nagalit, ngunit inawat sila ng mga pari na nakiusap na huwag maging marahas. Ang paglisan ni Marcos. Kinausap ni Marcos ang senador ng Estados Unidos na si Paul Lacson, para humingi ng payo mula sa White House. Pinayuhan siya ni Laxalt ng "cut and cut cleanly" na siyang kinalungkot ni Marcos. Bandang hapon, kinausap ni Marcos si Enrile para sa kanyang ligtas na paglisan kasama ang kanyang pamilya. Pumunta ang pamilya ni Marcos sa Clark Air Base sa Zambales bandang ika-9 ng gabi, bago tuluyang lumipad ng Hawaii. Marami ang nagsisaya sa paglisan ni Marcos. Napasok na rin ng mga demonstrador ang palasyo ng Malacanang, na dati ay hindi mapasok ng ordinaryong mamamayan. Maliban sa mga naganap na nakawan, marami din ang nagsilibot sa loob ng isang lugar kung saan binago ang kasaysayan ng bansa. Maging ang buong mundo ay nagsaya. Ayon kay Bob Simon, isang tagapagbalita ng CBS na isang estasyon sa Amerika, ang nagsabi, "We Americans like to think we taught the Filipinos democracy, well, tonight they are teaching the world." Gusto naming mga Amerikano na isipin na kami ang nagturo sa Pilipinas ng demokrasya, ngunit ngayong gabi tinuturuan nila ang buong mundo. Katapusan, matapos ang revolusyon, marami pa ring suliranin ang kinahaharap ng bansa. Ang ekonomiya ay kontrolado halos ng gobyerno. Sa kabila nito, sa pamumuno ni Corazon Aquino ay unti-unting bumalik ang demokratikong institusyon sa bansa. Isinawalang bisa ang saligang batas ng 1972, at sa halip ay gumawa si Aquino ng isang Freedom Constitution, Malayang Konstitusyon, upang pansamantalang maging saligang batas,
hanggang sa natapos at naratipikahan na ang Saligang Batas 1987 na siyang kasalukuyang saligang batas ng bansa. Sa bagong saligang batas ay hindi na maaring tumakbong muli ang isang pangulo ng bansa, na binibigyan ng 6 na taon para mamuno.